Sa kauluhan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nideklarar na og national emergency sa nasod. Straight to the point. House Justice Committee bahala na mahigalag national emergency. Dugay man sa mahigala naka-relate ani. Mo na mga OFW pagpanguli mga sukitig paminaw wa kaayo managad ni Marcos. Mo ni tan-aw nun mga kagalaan ni BBM og sa iyang mga circle ngano kaha nga mao ni ang tinagdan sa mga tao niya. Ngano man nga si BBM mura lang mahigalag natural lang gyud mura lang gyud ordinary nga tao mga kagalaan gilabay-labayan lang sa mga OFWs. Straight to the Ngano point. kaha ang mga tao magud mga kagalaan mo relate magud sa unsay mga panghitabo karon. Dili ninyo ma-underestimate ang understanding sa mga tao nakasabot ang mga tao sa hitabo. Labi na karon may galang nabahal ng gasolina, igo mga higala, tanan ordinaryong tao nakasabot. Unya ni kasabot na sa ordinaryong tao, makabati ka sa Malacañang moingon, wala pang krisis, ha? Okay pa naman na normal pa man. Nga diya po mga higala House of Representatives ang ilang priority bisan pa man mga higala og nagkaguliyang na karong adlaw magsugod na gyud sa hearing sa House Committee level sa impeachment nga kaso ni Sara Duterte. Bahala mo din nagkinaunsa na mo basta si Sara gi ilang gusto. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Okay, atong balikan. Salamat Idol Tweety sa report. Atong balikan mahigala, no? Si J.D. Vance og si Secretary of State Marco Rubio sa Amerika, sila mo'y nag-lead ron sa negosasyon. So malagmi tinuod ni gingon ni Trump na nga ang tiran matud pa tiran is willing to listen to sustainable proposals to end the war. So ang tiran kuno mo ni ang capital of Iran andam nga maminaw sa malungtaron nga proposals paghunong na sa gubat mahigala nga naakaron. Na tanaw na to mga kagilaan, very crucial ni kumahuman na bagyod ni. Kay kinini ang in the part mahigala sa Iran, mas maig maklaro kay wa man ni mga higala mapakita pa ilang bagong supreme leader karon. Nga anak ni Ayatollah Ali Khamenei. Kani si Mujtaba Khamenei, wa man pakita pa hantod karon. So kinsa may giistorya nilang Trump og mao na. Respected kuno nga leader. Kinsa man ning respected leader. Kay tiran mahigalan ni dinay man dunay niingon niya okay na willing mi maminaw napoy laing namahayag ng ilang official mingon wa man mi magka-istorya ang Trump. So sila dito mismo wa pa kuanay na yun sa magiklaro ani. Unya karon naanata sa stage mahigala nga malagmit maundang na ning gira kung magkasnabot within 5 days or mapadayon pa ni mo escalate tinuon. Di apod mga higalang mga silingang mga nasod nga murag mi hatag pod og ila mga higala mga opinion nga medyo okay pod sila mga kagalaan og tiwason na lang ni. Ang ato mingon tiwason na lang ni kanus aka pod mahuman. Malangan-langan ta ning kalakiha bida agungoy kita ning kalakiha kay. Mo na nga ang ato ra bang kontra mas grabe naman itong kontra pamahaw pa ni Udto pa ni hapon. Moro ba ganing kuyaw ra ba nga kontra? Kaya dito na ikatawa mo na nga ito mga senador. Ngayon gusto nga sulti ang gobyerno mo sulti mo unsa na itong status nun? Dili kay maglimong-limong lang taning kalakiha. Ato paminahon kadali hakin ni si Senator J.B. Ercito be. Ato paminahon. Nano ta dong? Be ato paminahon kuno kadali be. Mo ni pamahayag ni J.B. Ercito be. Ato paminahon.
Sa krisis na po tayo, hindi na po normal ang sitwasyon. And what we have to do right now is do the preparation just like during COVID when there was uncertainty. Hindi po natin alam hanggang kailan at hanggang saan ang patutunguhan ng nangyayaring krisis na ito. Kaya dapat ganun din ang preparasyon na ginagawa ng ating gobyerno at mga ahensya. Our response must go beyond short-term relief. Ang ating makabayan ay nakatingin at umaasa sa atin. Ipakita po natin na may malinaw, mabilis at konkretong aksyon tayo para sa kanila. Situation, again, is not normal. We are in crisis already. Creation of task force or crisis committee should have been done right when the conflict started. Nonetheless, the formation of the committee now is still very much welcome. There should have been a sense of urgency at the onset of the Middle East crisis. Alam naman natin na tatamaan tayo ng negatibong epekto lalo na sa presyo ng gasolina. Hanggang kailan pa magtitiis ang taong bayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Nasa Pangulo na ang bola. May kapangyarihan na siyang isuspend o bawasan ang excise taxes sa langis. Umaaray na ang publiko sa taas ng presyo ng petrolyo, lalo na ang mga manggagawa at jeepney drivers. Bumuo na ng isang interagency task force ASAP para tiyakin na mabilis, maayos at tuloy-tuloy ang pagkilos ng gobyerno. Panahon na para gumalaw dahil sa gitna ng krisis, hindi pwede maghintay ang taong bayan. Bawat araw na delay, dagdag pasanin sa mamamayan. Imbes na puro false hope, ilahad ang totoo kung ano talaga ang konkretong plano natin. Monis, GBRC to. At least may gala ni klaro na GBRC to ane. Na nadili na hindi na po normal. Kay pasultion sa BBM may gala, okay pa man ta. Alabi na siya declare ha. Normal pa po naman, no? Wala pang krisis. Kaya talaga katawa ba na unsa naman ang kalakiha. Ang ordinaryo mga tao na sayod na, ha? Uro pa katugkad sa yuta ng ilang mga tiil. Diya pa si Loren Ligarda be, ato paminawan kadali, ha? Asa man tong kang Loren Ligarda dong, napos siya iyang pamahayag mga kagilaan labot ane. Atos na paminawon kadali mga sukintik paminaw. Ganini ang mga pamahayag sa pagsultis gobyerno kani. Sige ka no. Hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Okay, gamay lang Sinabi kaya. nyo, Sige, excise pos- tax? Posa dong. Ah, mo na yung mga higala, no? Ang ato mga kigala ang pamahayag sa ni Loren Ligarda, mga sukiting paminaw, labot ani. Well, of course, ang kanang excise tax gasolina, ipatangtang lang sana. Kaya, niya naman ta sa sitwasyon nga kanon. Ayaw lang isa. Ayaw lang ihinakog ng tax, gamay. Ikuha na sa mga tao. Kuliktag tax, hasta sa gas. Taas naman kayo. Ipatangtang sana. Yan ta emergency taron. Yung dili tagtangon, sige tagbayad sa tax, yan, ibutang po nyo sa malita, inyo pong dadon sa inyo. Okay, at yung padayon na kasamang names, be? Pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito. Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party, cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that. You are slow. Hinay mo. Di na ni normal. Wala na magigalaga. Suko na si Loren Ligarda. Ha? May lang niyang kalagot mga kaigalaan di ni mapawang pod. Kay katabi tayo anak sa Libisti. Ha? May ba may sulti mga kaigalaan pero murag na pawang manggamay. Pero nato yung prinsipyo ha. In fairness mga higala. Pero
Grabe na bang pressure bitan? Ika pressure mahigala ka ng grabe yung pressure gikas Malacanang makalit na kakahilom. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.